okay lang. Ito na si Kuya Chad ang tatanungin ko. Sige. Di ba, syempre, ikaw may asawa ka na, so pinagdaanan mo na yung process ng pagpakasal. Eto for future reference lang naman. So, pwede mo bang i-share sa amin, ano ba yung step-by-step procedure ng pagpapakasal dito sa Pinas? Okay. Sige. Isa-isay natin. Una sa lahat, kailangan ninyong kumuha ng marriage license sa civil registrar ng munisipyo ninyo. Kailangan nyo doon pumunta ng personal. Hindi pwedeng proxy, hindi pwedeng makisuyo kung kanino. And then, kailangan nyo mag-fill out at kumpletuhin yung marriage license certificate or marriage license application form. Yan nga yung pinagtataka ko kasi nakausap ko kanina yung hihingi sa atin ng payo sa payong kapatid at ang kwento niya sa akin is matagal na raw silang hiwalay ng una niyang asawa. Ngayon, meron na siyang kinakasama at meron silang 2 anak. Nung tinitignan niya raw kung paano makipaghiwalay ng legal doon sa una niyang asawa, nalaman niya na wala pala silang marriage certificate mula sa civil registrar. Uy, ito pa nga. Balita ako, nung kumuha daw siya ng Senomar, lumalabas sa PSA, nakasal siya. Ay! Pero, alam niyo, feeling ko ang makakasagot sa ating tanong ngayong araw, si Kuya Alan. Di ba po, Tito Boy? Dito po tayo sa Kaytanan Action with Boy Abunda. At para humingi po ng payong kapatid kay Kuya Alan, narito po si Mike. Magandang gabi po, Kuya Alan, Tito Boy. Ilalapit ko po, Kuya Alan. Kumuha po ako ng marriage certificate sa PSA. Meron pong record. Kaso po, wala license. Yung pang ilalapit, valid po ba ito? Yung detalye, Kuya Boy, sasagutin ni Attorney Mark at Attorney Matt. I'll give the general rule lang, Kuya Mike, no? The general rule is kailangan ng marriage license. Okay? Very, very clear, ha? Kung ikakasal kayo, marriage license. Para to make sure na pareho kayong may capacity magpakasal. Diba? Kasi kung yung isa underage or yung isa ay may asawa na, lalabas yon pagka nag-apply ka ng marriage license. So, protection yon dahil sa ilalim ng batas ng Pilipinas, marriage is a special contract of permanent union, panghabang buhay. Establish muna natin yun. So, hinanghingi ka ng kopya ng marriage certificate mo tapos wala yung license number. So, una, kailangan muna nating ma-establish yung fact na absent talaga. There is no marriage license in the first place. So, Kuya, sa pagkaalam mo, hindi talaga kayo nag-apply ng marriage license? O sa tingin mo nakapag-apply kayo ng marriage license? Sa tingin ko, parang hindi po kasi ang nangyari po, pirmahan, hindi naman po talaga kasal Pagdating namin sa pirma na lang, taso mga witness, pirma kayo, o sing-sing. Kasi ang marriage license is way before, kasi may publication pa. So kung talagang dadating ka doon at kasalan na, walang license, no? Pero may exception kasi, Kuya Boy, kung kailan mo hindi kailangan ng marriage license. At the point of death, so nasa ospital, sinabi ng doktor, halimbawa, mamamatay na and everything, ganyan. And the other one is if you're... Yung tirahan nyo, sobrang remote na wala kayong means of transportation para pumunta sa munisipyo para kumuha ng lisensya. So yung isa is kung 5 years na kayo nagsasama as husband and wife, pero without any legal impediment. So sabihin, hindi kayo kasal, of age kayo. Dito kasi kay Kuya Mike, halata mo kaagad kasi the day na nag-agree siya na magpakasal, kinasal na kaagad sila. So usually kasi, tama si Kuya Alan, ang marriage license tumatagal yan kasi may publication. Yung last one, Kuya Alan, is kung member ka ng ethnic or Muslim community kasi usually may sarili silang customs and traditions na hindi na natin sila nire-require ng marriage license. Kung walang marriage license, ang kasal ay... Ang kasal ay void. So meaning, Walang it's visa. as if never kayong kinasal. So ang ano lang nun, first kasi kailangan niyang ipa-declare yun. So usually ang gagawin niya, petition for a declaration of nullity of marriage. Ang mga starting point mo ron, syempre unang hihingin yung at least a certification from the local civil registrar, yung dinidiscuss Na wala. kanina, na despite efforts, diligent efforts, wala silang mahanap na record ng any marriage license. So that would prove na kinasal sila ng walang marriage license. So, ang sinasabi ng batas, lalo kung magpapakasal ka ulit, ipa-declare mo na void para malinaw lang. So, ano yung effect pag hindi mo pinadeclare, tapos katulad nito nga, lumalabas na nagpakasal siya?
Ang mangyayari po, since may kinakasama po kayo, no? So, kung yung magpapakasal kayo sa partner nyo ngayon without declaring your previous marriage null and void, magiging bigamos po yung marriage nyo sa susunod. So, magkakaroon kayo ng liabilities doon. Yun lang, like yun, yung Senomar, kung hindi mo kasi papadeclare sa court na null and na void yung kasal. Lalabas at lalabas. Lalabas at lalabas. So kung makakatulong kami, Kuya Mike, sabihin mo lang. Salamat po. Kuya Mike, maraming salamat Maganda sa po po. iyong Maraming pagtitiwala dito sa Cayetano in Action. Maraming salamat din po. Sa ating pagbabalik ay marami pa tayong matutunghayan. Dito lamang sa ating paboritong programa na... Sinamahan ng Cayetano in Action team si alias Mike sa Pasay City Hall para malaman kung valid nga ba ang kanyang kasal kahit wala itong marriage license. Ayon sa Civil Registry Officer, dahil nakapirma si alias Mike sa marriage certificate, valid ang kanyang kasal. At kung ipapawalang bisa niya ito, hindi nullification of marriage ang kanyang ifa-file sa korte, kundi annulment of marriage. Nagpapasalamat ako sa CIA with BA kasi malaking tulong yung nagawa nila sa akin, sa mga staff, lahat. Salamat, mabait nila. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.